Your response matters. Napakahalaga ng iyong magiging tugon. Paano nga ba ginagawa ang tamang pagtugon? Hello, good morning. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating live daily devotion dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong araw ng Thursday? Today is July 10, 2025. Kumusta po ang inyong gising at kumusta ang inyong tulog kagabi? Nawa po ay naging maganda ang inyong tulog, kung kaya't maganda rin ang gising nyo ngayon. Kumusta po kayo? Ngayon pong araw na ito ay tayo magpapatuloy sa ating pong devotion at naway sabayan po ninyo kami or ako. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa James 1 verse 19. At sa Tagalog, yan po ay Santiago 1 verse 19 na matatagpuan po sa page 296 kung ganito ang inyong Bible. Yan, 296 po yan sa bagong tipan. Sige po. Ako muna po ay mag-share ng ating live devotion this morning para marami po ang makasabay sa atin. So, check tayo. Check natin yung sound. Kumusta po ang sound ko? Okay po ba? Yan, mas maliwanag ako. Hello, mic test check. Yan, mukhang okay naman. Sige po, share muna po natin ang ating live. Ay. Mag-share lang po ako ng mabilis. Ayan, share lang po tayo. Share. Pupurihin ka sa awit, ang tataas ang aking piling, tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, Jesus. Ito po, magaling kumanta. Yan, sige po. Maulan din po ba sa inyong lugar ngayon? Ako dito po ay hindi tumitigil simula po kahapon. Hindi ko lang alam kung ano na po ang estado ng bagyo, kung may bagyo man. Sabi ko sa inyo doon nanonood ng balita. Yan.
Ayan, sige po, mag-share tayo na sa ating God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa mga nanonood dyan sa God Loves You. Hello, Ate Cora, I miss you. Parang bigla ko nakita si Ate Cora Villanueva. Good morning. Hello, Ate Lucy, Pastora Alma, sino ba? Ate Lilian Arevalo, Ate Edgy, Ate Ella, good morning. Ate Ella, ang page ng ating ang tawag dito, Bible Reading Challenge, 31 Days Bible Reading Challenge ay nag-start sa page 631. Pwede pa pong humabol, ano? Nasa day 3 na po tayo ngayong araw na ito. And I encourage everyone to please sabayan niyo po kami sa ating pong 31 Days Bible Reading Challenge sa Book of Proverbs. Yan. So, nasa book 3, ibig sabihin, book 3, chapter 3 na po tayo, day 3, ngayong araw na ito. So, nagpo-post po ako ng announcement, parang reminder sa lahat, at doon po sa post na yon, dito po sa ating CB at sa God Loves You Movement Facebook page, pwede po kayong mag-comment doon ng inyong insights, takeaways, or whatever yung nag-strike sa heart ninyo sa pagbasa, or ano yung nangusap sa inyo nung kayo ay nagbasa nitong chapter na ito. So, pwede pa pong humabol. And yan po ay napakagandang maging habit natin, no? Ang pagbabasa ng Bible. Sige po, mag-share lang ako ng mabilis. Yan, habang hinihintay natin ang iba. Good morning po kay Ma'am Babylin Kagawan. Nanonood po siya. Kagawan Cruz. Nanonood po siya ngayon sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning. Napakabuti mo, O Diyos. So, sa mga ngayon lamang po nag-tune in, kayo po ay nanonood ng daily devotion live dito sa ating Mavs TV para po sa ating spiritual wellness. Mag-share lang po ako ng ating video nito para marami po makasabay sa atin. At pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga friends, sa inyong timeline, sa inyong groups para po marami ang makaalam ng patungkol sa ating pong devotion everyday. Marami din pong mabless at maabot ng mabuting balita ng Panginoon. Yan, sige po. Pwede na tayong magsimula sa ating pong devotion. Yan. Good morning, Ate Jenny. Amen. Sabi ni Ma'am Babylin, magandang buhay, Diyos ang nagbigay. Wow, praise God. Napakabuti ng Panginoon talaga. Sige po, basahin po natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga na matatagpuan po natin sa James 1 verse 19. Sa Tagalog, yan po ay Santiago 1 verse 19. Good morning din po pala kay Ma'am Josephine. Ayan. Sige po, basahin po natin anong sabi dito sa James 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sabi naman po sa Santiago 1 verse 19, mga mabuting balita, Biblia. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang naglikha ng langit at lupa.
Maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay muli mong binigyan ng kalakasan, bagong pag-asa upang kayo ay papurihan at pasalamatan. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pong devotion na ito. Manguna ka po at ikaw lamang ang tanging marinig. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ang nais lang namin, Panginoon, ay mapapurihan ka. Madakila at maluwalhati ang iyong pangalan. Ikaw lang ang maitaas sa mga sandaling ito, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Pangunahan mo kami, Panginoon. At nawa, O Diyos, matuto kami sa anumang pag-aaral na aming gagawin ngayon. Ikaw po ang magturo sa amin. At nawa, O Diyos, itong mga matututunan namin ay maibahagi rin namin sa iba at maisapamuhay namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give us the wisdom, the knowledge, and the understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa atin pong live daily devotion dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At syempre po, kumusta din at magandang umaga sa mga YouTube channel viewers natin and subscribers dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So tayo po ngayon ay nasa live devotion at para po sa ating spiritual wellness. At ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa James 1:19. Sa New International Version, ang sabi po dito, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Ang sabi naman po sa Tagalog, Santiago 1:19. Na kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko, yan ay nasa page 296 sa Bagong Tipan. Ang sabi po dito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Wow! Napakaganda ng mga reminder nito para sa ating lahat, ano? Kasi dito ay tuturuan tayo, no? Talagang sabi pa dito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. So pinapaunawa sa atin, ano, na dapat daw tayo ay maging alisto sa pakikinig, quick to listen, at maingat sa pagsasalita, slow to speak, at hindi agad nagagalit, slow to become angry. Ganun po ba tayo? Tayo po ba ay alisto sa pakikinig? Tayo po ba ay maingat sa mga salitang binibitawan natin? At hindi po ba tayo agad nagagalit? Kasi yun yung bagay na gustong unawain natin. Unawain natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Na dapat dito tayo magbantay sa ating sarili. Dito po natin masusubok kung tunay na ang banal na spirito ay nasa ating pagkatao. Dahil dito po mapapairal natin yung self-control. Ayan. Kasi pagka meron tayo ng self-control, magagawa po natin ito. At yung self-control na yon ay magbubuhat sa bunga na ibinigay sa atin or sa gift of the Holy Spirit. Diba? Kasama po yan, di ba? Dun sa Galatians 5 verse 23 or 22. Diba? Kung mali ako, i-correct niyo ako dyan. At yan po ay sinasabi, no, nakasama sa regalo ng banal na spirito ang pagkontrol sa sarili. And ang ating pong topic this morning ay ang title, Your Response Matters. Napakahalaga ng ating pagtugon. Kaya nawa ay sabay-sabay nating aralin ang bagay na ito na kung ano yung nais na ituro ng Diyos para sa atin. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, kayo ay nanonood ng live devotion. Daily po ito dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page para sa ating spiritual wellness. Kasi dito po holistic ang approach natin when it comes to healing. Hindi lang po physical healing ang ginagawa natin. Kailangan kasama po sa ating pong paggaling na dapat ayos ang aspeto ng spiritual. Nang sa ganon, maging maayos ang lahat. At kasama pong inaayos ng Diyos sa atin ang ating financial. Diba? Maging ang ating aspeto ng pinansyal ay nais ng Diyos na maging maayos. So, dito po sa ating Mavs TV, binabalanse po natin yan. Now, by the grace of God, syempre, when we're in difficult situations,
it isn't always easy to stay calm or hold our tongues for very long. Do you agree? Kapag nandun tayo sa mga sitwasyon na para bang ang hirap, masakit, nasasaktan ka, or nasa sitwasyon na parang wala kang control, hindi po madali na maging kalmado. 'Di ba? Lalo na sa mga panahon na may pagtatalo, hindi mo ma-hold yung tongue mo for very long. Talagang gusto mo magsalita, gusto mo magbahagi, gusto mo, alam mo yun, gusto mo isiwalat agad yung gusto mong sabihin. Na minsan, hindi mo pa naman alam talaga ang buong storya, pero hindi mo na mapigil yung bibig mo, gusto mo na magsalita. But in James 1:19, we hear how we should respond. Tinuturuan tayo kung paano ang tamang pagtugon. Dapat daw, be quick to listen, maging alisto sa pakikinig. Malinaw po yan ha, maging alisto or be quick, mabilis, alisto sa pakikinig, hindi sa pagsasalita. Okay, kasi mamaya papakita ko sa inyo, no? Dapat din, sabi po ni James or ni Santiago sa 1 verse 19, be slow to speak. So, be quick to listen, be slow to speak. Dapat maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Be slow to anger. Dapat mahinahon. Dapat tayo ay hindi agad-agad nagagalit. Relax, kalma. Kaya minsan ako naiintindihan ng mga taong sinasabihan ko, relax lang, kalma. Ate mo, hindi ko kailangan tayong mag-relax. Hindi ko kaya kumalma. Hindi mo alam kung anong sitwasyon meron ako ngayon. Di ba? Parang, hindi ko pa nga na-explain kung ba't ko sinasabing relax, kalma. Talagang nagigil na siya sa pagsasalita. Nagigets niyo ako. Kasi, ako nangyayari talaga sa akin yan before. At ngayon, talagang pinapa-hold ko yung ano ko sa Lord. Sabi ko, Holy Spirit, please control me. Kasi kung ako lang to, talagang eto tayo eh. The world is the opposite. Yan. Ang katotohanan yan, kabaligtaran ng sinasabi ng James 1:19, ang totoong nangyayari sa mundo at sa atin. Anong ginagawa natin? Tayo ay be slow to hear what others have to say. Yan ang mundo. At ganyan tayo. Di ba? Mabagal tayong makinig kung ano ang sinasabi ng iba sa atin. At be quick to voice your own opinions. Yan ang mundo. Mabilis tayong magbigay ng ating opinion. Mabagal tayong makinig, pero mabilis tayong magbigay ng opinion. Kabaligtaran, ano? And dito, be quick to accuse, argue, and fight. Yan, ang bilis natin dyan. Yung bang hindi mo pa nga alam kung ano talaga yung pinupoint ng taong ito, hindi mo pa nga alam kung anong kabuuan ng istorya. Talagang nakabigay ka na ng opinion mo, ready ka na to accuse, to judge, to fight, di ba? Kailangan, dapat ganito, ipaglaban natin ang ating karapatan. Di ba? Wala pa nga, hindi mo pa alam what is going on, what is happening, and yet may komento na tayo. Di ba? Meron na agad tayo nasasabi. Yan ang mundo. So, kabaligtaran, ano, ang sabi, ulitin natin, ano, ang sabi ng James 1:19 na ating pinag-aaralan ngayon, be quick to listen. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kaya dalawa ang tenga natin. Nanilikha tayo ng Diyos dalawang tenga para dalawang beses tayong makikinig. At sabi dito, samantalang ang mundo, anong sinasabi? Be slow to hear what others have to say. Kabaligtaran, ano? So, sayang mo yung dalawang tenga mo kung hindi mo gagamitin yan. Next, sabi dito, be slow to speak. Kaya nga isa lang ang bibig. Dalawang tenga, isa ang bibig. Para isang beses ka lang magsasalita. And sabi sa mundo, be quick to voice your own opinions. O, di ba? Ang mundo, talagang gusto, sige, sabihin mo, gusto mo sabihin, karapatan mo yan. Di ba? Laging ganun eh. Kaya tuloy, mas mabilis yung bibig kesa sa pakikinig. Number 3, be slow to anger, sabi ng James 1:19. Pero anong sabi ng mundo? Be quick to accuse, argue and fight. Di ba? Lumabang ka, huwag kang patatalo. Di ba? Hindi pwede yan. Ganun tayo eh. So, saan tayo susunod? Yan ay choice nyo. Alin ang susundin mo? Yung be quick to listen, be slow to speak, be slow to anger, o yung kabaligtaran nito? Kasi it's always our choice. Hindi po ito, walang taong pwedeng magdikta sa'yo na gawin mo yan.
but it's your conviction. Ano yung sinasabi ng puso mo? Na ito ba ang susundin ko, Ate Mags? Kung yan ang nangungusap sa puso mo, yun ang sundin mo. Kaya nga, sabi, di ba, bago ka magbitaw ng kahit na anong salita, pag-iisipan mo munang mabuti. Maging sa social media, bago mo i-click yan, bago mo pindutin yung send, bago mo pindutin yung anumang buttons dyan, think first. Hindi dito kung sa iba, listen first. Dito sa mga social media, think before you click. 'Di ba? Kasi napaka-importante na ang lahat ng bagay na bibitawan natin salita ay bitawan natin ng tama, ng naayon sa kalooban ng Diyos at sa Word of God. Kasi hindi mo na yun mababawi. Sa totoo lang. Pag binitawan mo na yan, para kang para kang bumasag ng isang napaka mamahaling base na kahit anong gawin mo, hindi mo na ito maibabalik sa dati niyang itsura. Marami nang pwedeng maging lamat na magiging sanhi ng hindi magandang samahan, pag-uunawaan. Di ba po? Kaya ingat, kalma lang ha, relax. Kung ngayong umagan to, parang marami kang planong gawin at sabihin sa kapwa mo, relax ka lang. Hindi yan tama. At ngayon, kaya ka pinaalalahanan, maaring maitinuturo ang Diyos sa atin. Sa ating lahat. Pare-pareho tayo. Ako din po. Hindi ko alam na ito yung ituturo ng Diyos ngayong umaga eh. Sa totoo lang. Kaya nga, I'm always uh, ready. And sinasabi ko sa Lord, Lord, surprise me today. Diba? Ganun ako lagi eh. And why is it so important to James that Christ's followers don't behave like this? Diba? Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Sabi niya yan sa James 1:20. Basahin natin sa Tagalog. Dahil sabi po sa James 1:20 kung bakit daw importante na ang mga anak ng Diyos ay talagang maging Christ followers para hindi tayo mag-behave ng tulad nito. Kasi sabi sa verse 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. 'Di ba? Kasi kapag galit ka na, sigurado yung magagawa mo, hindi na yun ayon sa kalooban ng Diyos. Sigurado, sino nakakampi mo kapag kagalit ka na? At kapag galit ka na, wala na yung self-control. Wala nang kapangyarihan ng banal na spirito para kontrolin ka. Ang nagko-control na sa'yo, ikaw at ang kaaway. Nagpapakontrol ka na sa iba. Di ba? Hindi na ang Diyos at ang Holy Spirit. Kaya medyo ingat-ingat po tayo dyan. Dahil yan yung bagay na talagang nagiging sanhi ng pag-aaway, paghiwalay, pagkawatak-watak, at pagkakanya-kanya ng mga tao, higit lalo sa loob ng tahanan. 'Di ba? Ayaw natin na nasa loob nating sa tahanan natin ay nagkakagulo-gulo tayo dahil lamang sa bibig na ito. Now, tandaan po ninyo yun na James 1:20. So, karugtong lang yan ng ating pinag-uusapan ngayon sa James verse 1 to 9, chapter 1, verse 19. So, what does produce the right kind of living that God desires? Ano daw ang nagpo-produce ng tamang pamumuhay at naayon sa nais ng Diyos? Walang iba kundi the Word of God. Di ba? So, paano mo malalaman ang Word of God if you're not reading it? Again, yun na naman tayo. Basahin natin ang salita ng Diyos. Nandito ang lahat ng gusto ng Diyos, desires ng Diyos, na nais ng Diyos na bilang tayo ay kanyang mga lingkod at tagasunod niya, ay makasunod ng naaayon sa kanyang kalooban. Nang sa ganon, kapag puno ang isip mo at puso mo ng salita ng Diyos, sigurado ko, yun din ang lalabas sa bibig mo. Di ba po? Sabi ko nga, di ba? The T principle. Thoughts, emotions, and actions. What's your thoughts? It becomes words. What's your words? It becomes your action. Kaya, bantayan ninyo. Anong laman ito? Di ba? So, ako po napansin ko lang talaga, lately, sobrang laki ng tulong nang palagi kang nasa piling ng Diyos. Laging ang laman ay about the Lord, maging ang negosyo mo, tungkol kay Lord pa din ang pinag-uusapan. Ang sarap.
Dahil alam mong naka-align ka. Alam mong pag may papasok sa utak mo, laging yung word of God yung lumalabas. At laging may tanong, tama ba yung iniisip mo? Tama ba yung gagawin mo? Kasi nare-remind ko kung ano yung nababasa mo. Especially ngayon, tayo po ngayon ay nasa Book of Proverbs ng ating 31 Days Bible Reading Challenge. And I hope, I encourage everyone to please sumabay kayo sa ating pong 31 Days Bible Reading Challenge. So, yung Bible Reading Challenge na yan, nagpo-post po ako kung anong chapter na tayo ngayon. Actually, nasa day 3 na tayo, chapter 3 ng Book of Proverbs. And I encourage you to please share yung inyong insights, takeaways, or whatever personal testimony about sa nabasa ninyo, anong naitulong nito, ano yung nag-remind sa inyo, nag-impress sa mind ninyo sa nabasa nyo. Hindi naman yung buong chapter, kung ano lang yung verse doon, ang talagang nakaramdam kayo ng kakaiba, i-message nyo yan sa akin, or sa comment, or i-share ninyo yung mismong post ko at lagyan ninyo ng caption na kung ano yung inyong insights. Bakit natin ito gagawin? Para makita ko kung sino yung sumasabay, and at the same time, para maka-inspire tayo ng ibang tao, maka-encourage din tayo ng iba to join our Bible Reading Challenge. Kasi maganda pong maging habit natin ang pagbabasa ng Bible. Yung maging ugali na natin, lifestyle na natin. Diba? Kung ang low carb lifestyle ninyo, ay lifestyle na ninyo low carb, bakit hindi maging lifestyle? Part ng lifestyle natin ang pagbabasa ng Bible. Okay po? Now, anong sabi dito? So what does produce the right kind of living that God desires? The Word of God. Yung salita ng Diyos talaga. Yun talaga ang tutulong para makapag-produce tayo ng isang tamang pamumuhay sa ating buhay nito. James told his friends to get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Sabi sa James 1 verse 21. Basahin natin sa Tagalog. James 1 verse 21. Karugtong lang po ito ng ating pinag-aaralang verse ngayon. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So ito na yung bunga, di ba? Kasi the moment that you accept Jesus as your Lord and Savior, at ikaw ay naging followers na ni Jesus Christ, ikaw ay naging tagasunod na ni Jesus Christ, talagang tatalikuran na natin yung masasamang gawa di ba? At yung masasamang asal nang hindi natin sinasadya. Talagang nagkusa na yung katawan natin na, di ba? Kumbaga sa local, parang pat adaptation, nag-a-adapt na yung katawan mo. Yun na yung buhay mo, na isa sa pamuhay mo na ito. At mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. So ano yung itinatanim sa puso natin? Ang salita ng Diyos. Kapag naitanim na yan dyan, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Kasi bakit? Pagka tayo ay patuloy-patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya sa Diyos at sa ating relasyon sa Kanya, na siyang lalong nag-lead sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, nang dadamay tayo ng iba. Diba? Ibig sabihin, nagsishare tayo sa iba. At hindi na tayo pumapayag na tayo nilang may alam patungkol sa salita ng Diyos. Binabahagi na natin to sa iba. Diba po? Nagiging bukang bibig na kasi natin ang salita ng Diyos. Sa kahit na anong aspeto ng buhay natin. Maging yan man ay sa trabaho, maging yan man ay sa negosyo mo, lagi mo ng bukang bibig ang Diyos. Kasi walang pinagpapalang tao sa kahit na anong aspeto kung wala ang Diyos sa buhay niya. Totoo po yan. Maging sa negosyo, hindi mo tatamasahin ang magandang pagbiyaya ng Diyos kung hindi dahil sa Panginoon. Ano man ang tatanggapin mo dyan, maging yan man ay blessing ng material na bagay, pera, bahay, kotse, whatever, lahat ang source niyan ay ang Panginoon. Siya lang nagbibigay niya. Mabuting trabaho, mabuting negosyo, lahat yan. Lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya napakahalaga po. Unahin natin to seek God first. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So he said that if they have the word of God in them, if they are obeying it, they will be blessed. Ano yung sabi nun? Sabi yun sa James 1:25. Basahin natin sa Tagalog. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Okay, ulitin natin yung last ha. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, anong klaseng tao ba tayo when it comes to the Word of God? Tayo ba yung tagapakinig lang, papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa, tapos wala na? Tayo ba yung taong after ninyong mag-attend itong devotion at sumabay dito, tapos na parang wala na, nakalimutan ko na ano ba pinag-usapan kahapon, ano ba pinag-usapan kanina, diba? Sana po ay ito ay tumimo sa ating puso, matandaan natin, maipasok natin hindi lang sa tenga, kundi hanggang sa kaloob-looban natin. Maisa pumuhay natin ito. Maalala natin ito palagi. Na oo nga pala, no? Ito yung pinag-usapan kahapon o nung last Thursday na. Di ba, mga ganun na, oo nga pala, dapat ingatan ko tong bibig ko na to. Be slow to speak. Be quick to listen. Kailangan ganun kabilis makinig. Alisto ako dahil dalawa tenga ko. At isang beses lang magsasalita at iingatan ko tong dila na to. Kasi talagang itong dila na to ay sobrang matalas. Sabi nga po sa James 3 verse 5 to 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boosts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Grabe, di ba? Kita nyo yung mga nangyari dati na nasunog sa Australia, ba yun? Yung maliit na apoy, tapos yung buong community, halos grabe, ang laki ng nadamay, nagsimula sa maliit na apoy. Ganun ang dila natin. At ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Grabe, ganun. Di ba ang liit-liit ng dila natin na yan? Sa buong parte ng katawan, parang yun yung pinakamaliit eh. Na parang tingin mo pinaka-weak. Di ba parang akala mo gagamitin mo rin sa pagkain, sa panlasa, pero napakalaki ng parte niyan sa buhay mo, sa buhay ng iba, at sa mundo. Pwedeng mag-cause ng sunog. Di ba? Kaya nga nabuo yung mga salitang marites, chismis, di ba? At dyan lahat nagsimula yung awayan, dyan nagsimula yung mga kwentong hindi totoo dahil sa dila na hindi mapigil na nagkukos ng sunog. Ingatan po natin yan. Di ba? Sa mag-asawa na lang. Kaya tayo nababansagang armalite daw tayo kung magsalita tayong mga babae. At yung mga lalaki, 45 lang. Isang putok lang sila. Tayo, rat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 . Diba? Kung ba isang beses lang sila nagsalita, hindi pa nga sila tapos magsalita. Ang bibig nating mga babae, rat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 . Yun yung iingatan natin. At hindi lang natin ginagawa yun sa ating mga asawa. Ginagawa din natin yan sa ating mga anak. At nabibitbit natin yan hanggang sa trabaho, hanggang sa negosyo, hanggang sa mga taong nakakasama natin. Diba? Minsan nga, yung lumalabas sa bibig natin, parang hindi ba natin naisip, parang hindi na tama yun, mali na yun kwentong ano na yun parang kalukuhan na, parang, diba? Kasi kung nasa Panginoon tayo, magiging mapagbantay tayo sa ating bibig na, oops, bago mo pa
isiwalat o sabihin yan, teka muna, mali yan. Huwag mo nang sabihin. Hindi yan makakatulong. Kaya nga po, pause, di ba? Kumalma ka muna bago ka magsalita. Kaya nga po gamitin nyo yung iba kasi tinuturo, bago kayo magsalita, magbilang ka ng 1 to 10. 1, 2, 3. Diba, naiinis ako, gusto kong magsalita. Magbilang ka mo ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bago mo matapos yung 10, kumakalma ka na. Ito pang isang tip. Bago kayo magsalita, kapag galit na kayo, nanggigigil na kayo, o kahit sa pagsagot sa inyong mga chat, sa inyong mga text, o sa phone, nagre-ring na ang phone at andyan na yung taong naiinis ka, huwag mo na sagutin. Sabihin mo sa sarili mo, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Ulit-ulitin mo po yan hanggang makasampu ka. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Samahan mo ng pagngiti. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Kasi yung mga words na hindi madaling sabihin. At kapag nasasabi mo yung bagay na yun, yung mga salitang yun, gagaan yung damdamin mo, gagaan yung pakiramdam mo. At sigurado, hindi ka na magagalit. Hindi na galit ang lalabas sa bibig mo, kundi kalmadong sa mga salita niya. Alam niyo, hindi minamadali ang lahat ng bagay. Ano ang sabi sa tinuro? Quick to listen, not to quick to speak. Di ba sabi, slow to speak. Relax ka lang, kalma. Kahit po yan sa mga text o sa chat o kahit saan. Bago mo sagutin. Hindi naman nagmamadali yan sagutin. Kasi minsan galit ka pa. Sumasagot ka na tuloy. Minsan kahit nga yung kachat mo, hindi naman siya yung kagalit mo. Ibang tao, sumagot ka sa kanya. Nandun napunta yung emotions mo. Diba? Nandun yung galit. Wala mo siya kinalaman. So, nung nabasa niya, bakit parang galit ka? Diba? Kasi, siya yung napuntahan ng emotions mo, hindi naman dapat. Kaya, sa kahit na anong bagay at pagkakataon, relax. Inhale and exhale. Pag umi-inhale, exhale, lumalaki ang tiyan. Pag ibubugal, lumiliit. Hindi inhale, exhale. Hindi ganon. Hindi yung balikat, ha? Para makalma ka. And then you pray. Before ka man sumagot sa kahit saan, magdasal ka. Lord, lead me. I know, Lord, you love me. Please be with me. Hayaan mo salita mo manggaling sa bibig ko, Lord. Kalmahin mo ko, Lord. Ikaw ang aking kakalmahan. Ikaw ang aking wisdom. Help me. Diba? Kasi, sa totoo lang, paggising yung motor eh. Kapag ka kasi hindi tayo nagpasakop sa salita ng Diyos, sa ating emosyon, marami tayong makakaaway. Marami tayong makakagalit. At magiging sanhi pa tayo minsan ng pagkakagalit ng iba. At nagiging sanhi pa tayo ng kaguluhan sa trabaho, sa loob ng tahanan, sa eskwela, sa negosyo, kahit saan. Kaya mag-iingat po tayo. Naririnig niyo ba yung motor? Parang galit sila sa motor, no? Thank you, Lord. So, di ba? Kaya I hope naririnig yung sinasabi ko kahit merong tumutunog. Kasi, napakaganda ng pagtuturo na ito. Diba? Tinuturuan tayo ng Diyos ngayon kung paano natin ikokontrol yung ating sarili. Magpakontrol tayo sa Diyos, sa banal na spirito. At hindi po naman mahirap ikontrol yan kapag totoo na tayo ay nasa Panginoon. Diba? Dahil kapag tayo ay nasa Panginoon, ang Diyos mismo, ang banal na spirito ang magpapakontrol, ang magkokontrol sa atin. Because He is with us. The moment na tayo ay tumanggap sa Diyos, tinanggap natin ang Diyos bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Pag tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Di po ba? Nagiging madali yan. Parang may mga tao ng ganyan. Para sa kanila, kalma lang ako lagi. Diba? Chill lang ako. Hindi ako masyado nagpapa-apekto sa mga ganyan. Diba? May mga ganyan tao na eh. Ako po kasi hindi ko pa yun perfect. Talagang dumadating pa rin ako sa minsan nagre-react ako and nag-overreact dun sa mga sitwasyon na dapat hindi. Kalma lang.
pakontrol ka sa Diyos at sa Holy Spirit. Okay, relax, relax. Relax lang. Okay? Ganun dapat, no? Hindi madali, pero kakayanin natin yan if mag-submit tayo sa Lord. Submit everything to the Lord. Promise. Dami na nagko-comment, di ko po mabasa. Mamaya na lang natin babasahin mo. Hallelujah. Di ba? Magpakumbaba tayo. Huwag masyadong magaling. Di ba? Kasi minsan, kaya hindi ka na marunong makinig. Parang feeling mo ikaw na lang may alam. Parang feeling mo, ang galing mo na kasi Christian ka. Kasi yung sasalita, Ate Ma'am, di naman Christian yan eh. Ano ba alam niya? Minsan ka Christian na yan, pero mas, alam mo yon parang di naman tama sinasabi niya. Ano ang alam mo? Ikaw na lang magaling? Relax. Di ba? Kaya minsan, hindi na tayo nakikinig eh. Kasi lumalaki na yung ulo natin, na feeling natin tayo na lang ang may alam. Hindi ganun. Ang tunay na anak ng Diyos, palaging walang alam. Kasi bakit? Ang basong puno ng laman, lagyan mo yan ng tubig, aapaw yan. Pero ang tao, itapon mo muna ang ugali niya ganito, itapon mo muna yung laman, o itabi, hindi naman itapon, itabi. Empty glass ka dapat lagi. Para pag nilagyan ka ng bagong pag-aaral, mapupuno ka ulit. Di ba? Tatanggapin ulit yan ng utak mo. Pero pag puno ang utak mo ng sobrang galing mo, kahit anong ilaman dyan, hindi na yan tatanggapin. Maire-reject na yan. Kahit yan ay salita pa ng Diyos. Kaya nga po sa araw-araw, lagi mong sabihin, Lord, empty my cup. Para marami ka pang mailagay. Para marami ka pang mailaman, Lord. Kasi hindi pa ako puno eh. Kulang pa ako, Lord. Bagamat Kristiyano na ako, Lord, pero kulang pa ako. Punuin mo ko, Panginoon. Paano ka pupunuin ng Diyos kung sa tingin mo sa sarili mo ay napakagaling mo na? Napakarami mo ng alam. Na parang lahat ng tao nagsasalita sa iyo, ayaw mo nang tanggapin kasi parang yan na yan eh. Na naman, di ba? Please, empty your cup. Empty your glass. Para pag pinunuan ng Diyos yan, matatanggap mo pa. Kasi ganyan na ganyan ako before eh. Yung yabang ko, sagad talaga. Hindi na ako marunong makinig. Kasi feeling ko, alam ko na yan eh. Yan yung mga acne attitude. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Di ba? Kaya tuloy yung iba, kahit na, yes, nakikinig, pero may sariling mundo. Di ba? May sarili siya. Kasi ito yung alam ko eh. Yung sinasabi mo, oo, yan, pero ito yung alam ko. So please, quick to listen. Slow to speak. Be slow to speak. Ito yung pag-aaral na inaaral natin ngayon. Kaya nga po, matuto tayo, no? Sa ating mga napapag-aralan ngayon na nawa. Kasi alam niyo kapag puno ka na, tapos hindi mo na matanggap yung dahil punong-puno ka na, dahil nga sobrang galing mo. Maniwala ka after this devotion, wala ka naintindihan. Wala ka natandaan. Baliwala lang. Nanood lang ako, yes, pero hindi ko yan naisa puso. Kasi hindi na pumasok eh. Puno na ako eh. Kaya always pray na, Lord, please empty my cup. Para makapasok ka pa. Para matanggap ko pa whatever learnings na gusto mong matutunan ko. Kasi gusto ko, Lord, araw-araw, mayat-maya, minuminuto ng buhay ko, may matutunan ako sa'yo. Dahil naniniwala ako, Lord, kung mga natututunan ko to, ibabahagi ko to sa iba. Dahil ayokong ako lang may alam nito. Tulungan mo ako. Diba? Be humble enough to listen and to learn. Always. Ako po, naging ugali ko yan. Na kahit na sino ang speaker, na sino ang nagsasalita, na kahit na sino ang pastor, alam ko, meron siyang may tuturo sa akin. Dahil lagi kong sinasabi sa mga anak ko, imaginein mo anak, ang 5 speakers na mapapanood mo, kahit ano pa ang narating ng mga yan, huwag mo silang husgahan. Dahil meron kang matututunan sa kanila. Kung 5 yan, 5 ang natutunan mo, 5 na ang talinong meron ka. Plus yung talino binigay ng Diyos sa'yo, di 6 na ang sa'yo, lamang ka na, di ba? Pero kung ikaw ay namimili ng taong pakinggan at ng tao na gusto mong, ito lang gusto ko, itong speaker na to magaling to, dyan lang ako attend. Paano kung hindi siya ang speaker for that day? Hindi ka na attend? Hindi ka na mag-church? Diba? Kasi wala tayo nung listening attitude na yun. Na be quick to listen.
Be slow to speak, di ba? Kasi bilis mo magsalita, hindi mo pa nga kilala kung sino siya. Ay, ayoko na dyan kasi naku, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Di ba? Nagja-judge agad tayo. Pero hindi mo alam. Whatever narating ng tao, sino man siya, hindi ka dapat mag-judge. Meron kang matututunan sa taong yan. Yun ang dapat na attitude na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Sigurado meron. At dahil, wala ka naman dapat ikatakot eh. Di ba? Kung sa tingin mo mali ang ituturo ng taong yan, kapag ikaw ay nanalangin at ikaw ay tunay na puspos ng Diyos, ng kanyang banal na spirito, ituturo pa rin sa'yo ng Diyos kung alin ang dapat mong matutunan sa mga mapapakinggan mo. Lalo na kung sa church nyo naman yan. I'm sure wala namang ituturong hindi tama yan kung nasa tamang church ka naman. Hindi po ba? Ang iingatan nyo lang yung mga napapanood ninyo sa social media. Kasi yan talagang hindi nyo makokontrol yan. Napakahirap. Pero kung sa church nyo naman, at diyan kayo nag-a-attend, huwag ka nang mamili ng speaker o ng pastors na pakikinggan mo. Pero kung diyan sa social media, mamili ka. Kasi marami na po ngayon. Pati AI, no? Na minsan ay hindi mo na alam kung anong mga sinasabi nila. Lalo na kung hindi naman po tayo bihasa sa salita ng Diyos. Ililigaw tayo niyan. Okay? So, napakaganda ng tinuturo ng Diyos sa ating ngayong umaga. James is clear that if we are to be followers of God, we must know God's word and obey it. Hindi lang natin basta alam ang salita ng Diyos. Dapat sinusunod natin ito. That means we need to take time to listen to others, pace ourselves when we speak, and keep our anger at bay. So, wag natin bigyan ng puwang ang galit sa puso natin. Diba? Bigyan natin ng pagitan yung pananalita natin. Bantayan ang bibig na yan. Okay? Huwag yung bibig ng iba. Bantayan mo yung bibig mo. Okay? Kasi minsan, di ba, tinitingnan natin yung ibang tao. Kasi siya. Bantayan mo yung sarili mo. Kasi yun lang ang kaya mong kontrolin. Sa lahat ng bagay, we cannot control anything sa paligid natin. Pero yung sarili natin, ito lang yung kaya nating i-control at ipakontrol sa Diyos. Di ba? Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin para makontrol natin ito. So next time, you're faced with something that makes you angry, take James' words to heart. Please, kapag dumarating ka sa mga pagkakataon na parang napoprovoke ka, na parang bang natitempt ka ng gumawa na magsalita ng hindi maganda, tandaan natin yung ating napag-aralan ngayon sa James 1:19 hanggang 20, 21, hanggang 25. Para kung ako lang sa inyo, huwag kayong manawa, no, na magbasa ng Bible. Itong chapter 1 ng James, aside from our Bible reading challenge, please read. Read the whole chapter of James 1. Kahit James 1 lang. Kasi ang ganda ng sinasabi niya dito. At pag-aralan natin at i-meditate natin. Namnamin natin. Mamaya after this devotion, bago niyo pa man basahin yung Proverbs chapter 3, basahin niyo tong James chapter 1. Di ba, sinabi mo nang pinapabasa? Kasi yun ang sinasabi ng Diyos, di ba? Aralin natin ang kanyang salita. Kukunti pa yan. Sa buo ba naman ninyong maghapon, you have, palagay mo ng 8 hours of the day dahil marami ka pang gagawin. O kahit 4 hours of your time na meron kang bakante, kahit na 15 minutos dyan, ilaan mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ay hindi po malaking kawalan yun sa buhay mo, kundi mas marami pa itong maitutulong sa'yo. So please, find time to read your Bible. Read your Bible every day. Di ba po, no? James 1 and chapter 1 and Proverbs chapter 3 para sa ating Bible reading challenge. So take time to temper your emotions, think through feelings and arguments, and humbly pray for God to help you respond with kindness and grace. Ulitin ko po yan, take time to temper your emotions, think through your feelings and arguments, and humbly pray for God to help you respond with kindness and grace. So, maging kalmado, take time lang po sa emotions mo. Namnamin mo muna yan, huwag mong masyadong isiwalat, ibulalas, di ba? Relax ka lang. Galit ka ngayon, relax. Maging kalmado, di ba? Control your emotions. And then, through your feelings, ano man yung nararamdaman mo, ano mang argumentong meron ka, sarilinin mo yan at humbly
pray. Mag-pray ka sa Diyos. Di ba? Pag ipanalangin mo sa Lord na, Lord, masama loob ko ngayon. Lord, galit ako. Control my emotions. Tulungan mo ako. Ayoko nang nararamdaman ko. Ako ganun ako mag-pray sa Lord eh. Pag meron akong nararamdaman di ko gusto, nagagalit ako, naiinis ako, Lord, ayoko nito. Hindi ako masaya dito. Ang bigat, Lord. Ramdam ko yun eh. Kasi parang pati BP ko tumataas. Totoo, tataas talaga BP mo kapag ka ganun. Di ba? Tayo natin yun, lalo na tayong mga stroke, no? So please, control, Lord. Sabi ko, Lord, please control my emotions. Ayoko nito, Lord. Naiinis na naman ako. Nagagalit na naman ako. Pag ginakausap ko talaga yung sarili ko at kinakausap ko ang Panginoon. Kalma, Ate Mas. Sabi ko, kalma. Inhale, exhale. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, Lord. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, Lord. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, Lord. Please help me. Gawin niyo yun. Makakatulong po yun. Kasi bago mo kaharapin yung tao, halimbawa may gusto kang taong kausapin, huwag mo muna siyang kausapin habang galit ka. Asawa mo man yan, anak mo man yan, kaibigan mo, katrabaho mo, kahit sino. Huwag mong kausapin habang yung emotions mo nandyan pa. Yung negative emotions mo nandyan pa. Kumuha ka muna ng lakas sa Lord. Kumuha ka muna ng positive emotions sa Lord, ng love, joy, peace, hope, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Kunin mo muna yun sa Panginoon. Kaya lang, hirap pong gawin yan kung wala tayong personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga po, ang una natin gawin, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. At doon, tunay na mararanasan natin ang biyaya at regalo ng banal na Espiritu na pag-ibig, kapayapaan, pasensya, kabutihan, gentleness, self-control. Kaya nga po, lagi natin binabanggit dito yan, napakahalaga ng ating personal na relasyon sa Diyos. Dahil siya ang aayos sa buhay natin. Hindi yung magagawa natin, kung hindi yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Siya ang naghirap, siya ang nagdusa dahil sa ating kasalanan. Wala tayong dapat gawin, kundi magkaroon tayo ng faith, pananampalataya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. But whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. John 3:16. Palasak na verse, pero ganun ba natin ito nararamdaman ang mensahe niya? So I hope, no, may natutunan po tayo ngayong araw na ito patungkol sa tinuro sa atin ni James, ni Santiago sa chapter 1. Please read your Bible every day, pray, pakontrol tayo sa banal na Espiritu. Let us pray. Father God, thank you for this moment, Lord. Thank you for this day. Thank you for this reminder, Lord, kung paano namin i-handle yung aming mga negative emotions, yung galit na meron kami, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming sarili, sa lahat, Panginoon, sa mundo. Lord, alam mo ang dinadala namin. Alam mo ang galit na meron sa puso namin, kung kanino man ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalaya sa mga galit na ito, sa mga sama ng loob na ito, sapagkat ito hindi sa iyo, Panginoon. Ito yung mga bagay na pwedeng maging dahilan upang magkasakit kami. Ayaw namin ito, Lord. Palitan mo ito ng pag-ibig mo, Panginoon. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalakan na nagmumula sa iyo, ng kabutihan na nagmumula sa iyo. Please control everything in us, Lord. Please control our tongue. Please control the way we speak. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya ito nung kami lang. Please make me quick to listen today. Tulungan mo ko, Panginoon, maging mabilis at alisto sa pakikinig at maging mapagbantay at mahinahon sa mga salitang bibitawan ko. Show me how to love others sincerely, Lord, and practically. Kasi ikaw nagturo kung paano kami magmahal, Panginoon. Tulungan mo kami, laging yung pag-ibig mo mag-umapaw sa aming puso para ito maipadama namin sa iba. Change the way we approach people by replacing our anger and frustration with grace, empathy, and understanding. Lord, yung parang laging ilagay namin ang aming sarili sa iba, na maunawaan namin sila, Panginoon. Na alam namin, hindi lang naman kami may dinadala. Meron din silang mga problema. Na nawa, Panginoon, matutunan namin silang maunawaan. Matutunan namin na ipakita kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi namin to kaya kung kami lang, Lord. We surrender everything to you.
Please help us, Father God. Fill us, Lord God, with your peace and love so that our attitude and actions reflect your character in us. Tulungan mo kami na maging Christ-like, Lord. Maging tulad mo, Panginoon, na punong-puno ng pagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kayabangan, na dahil sa yabang na to, Lord, sa pride na meron kami, kung kaya't parang feeling namin kami na lang ang magaling. Kami na lang ang dapat pakinggan. Kami na lang ang may say. Sila wala. Patawad, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong parang laging kami ang bida. Parang kaming laging magaling. Tawarin mo kami, Lord, kung ito'y nagagawa namin sa aming asawa, sa aming mga anak. Patawad, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na laging mag-submit sa iyo, Panginoon, magpakumbaba sa iyo. Na laging ikaw ang laman ng puso't isip namin nang sa ganun, yan din ang maging bukang bibig namin. Tulungan mo kami, Lord, na intentionally matutunan namin magbasa ng Bible every day ng buhay namin. Gusto namin ilaan, Lord, ang buhay na ito bilang papuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat for everything, Lord. I-bless mo, Panginoon, lahat ng mga taong nanonood ngayon. At ang lahat ng taong makakapanood nito. Alam mo, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan. Alam mo, Panginoon, laman ang kanilang mga puso at isipan. Take control of everything, Lord God. Tulungan mo sila, lalo't higit sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Abutin mo sila na yung mapagpalang kamay. Abutin mo sila, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao na magiging daan upang sila yung makakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Mahal mo kami. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa kalakasan. Salamat sa protection. Salamat sa kagalingan na patuloy mo yung pinagkakalob sa aming mga karamdaman. Thank you for everything, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry. I-bless mo, Panginoon, ang God First Christian Ministry International, ang GLU, ang Global Life University, at ang lahat ng mga taong napapaloob dito. We love you, Jesus. We praise you, Lord. We honor you. We bring back all the glory and praises because you deserve all the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Sobrang maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Lord. Thank you, Jesus. I hope may natutunan tayo and I pray always na lagi lang tayo mag-seek kay God. Siyang kailangan natin sa buhay natin ito. Apart from the Lord, we can do nothing. Promise. Wala tayong kayang gawin. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, trabaho man yan, negosyo, sa eskwela, sa loob ng bahay ka lang. Put God first in everything that you do. Promise. God loves us so much. Ayan. So, salamat po sa lahat ng nakibahagi ngayong umaga. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, please follow our pages. At alam ko na magiging daan din tayo ng pagpapala sa iba by sharing this live video. And also, pasubscribe naman po ng ating YouTube channel. Dahil ang mga videos po natin from this platform ay dinadala natin sa YouTube para po lifetime niyo siyang mapapanood doon at pwede niyo siyang balik-balikan at ibahagi din sa mga mahal niyo sa buhay. At nawa po ay sa pamamagitan ng live devotion na ito ay makatulong tayo sa iba na nangangailangan din makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po ako perpekto, pero naniniwala po ako na tayong lahat ay gagamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Salamat po sa lahat ng nanood ngayong umaga. Ayan, thank you po. Kay Ma'am Babylin, good morning. Ayan, ito lang po Thank you po kay Ate Jenny. Ayan. Ito lang, hindi ko makita yung iba. Ang hirap kasi dun sa cellphone. Ayan. So, gusto lang pong batiin yung lahat. No? Salamat sa buhay po ninyong lahat. And, ayan, maging pagpapala tayo sa iba. Thank you. Good morning, Ate Ella. Salamat sa panonood. Salamat, Ate Edgy, Ate Lilian, Ate Josephine Napoli Reyes Mamaril, and thank you, Pastor Alma, thank you, Ate Lucy, Ate Cora, thank you, amen po, umuulan po sa amin, sis, wala po tayong bagyo, pero umuulan pa rin daw. Yan. So, thank you, Ate Marilyn Bautista, thank you, Ate Ella, pabugso-bugsong ulan. Thank you, Ate Sally,
Thank you, Ate Marilyn. Thank you, Ate Edita Laurito. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaya po sabi ni Pastora Alma, kaya po binalaan tayo o tinuruan tayo ni James sa mga bagay nito dahil po may sakit ang mundo. Amen. If we want to be healed, we need to listen to the word of God. Praise the Lord. James 1:19, 20-25. Slow to anger and abounding in love. Sabi ni Ate Sally, Psalm 103 verse 8. Thank you, sorry, please forgive me. Aralin at saliksikin ang salita ng Diyos, sabi ni Ate Edita. Amen. Thank you, Kuya Alan. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat and I hope to see you all again tomorrow sa atin pong another edition ng live devotion dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. I hope na magsama-sama po tayo araw-araw. Okay, huwag po tayong papalya. Mapa-absent na yun yung Ate Mavs pero lagi naman ako nagpo-post na pwede niyo pa rin pagnilayan at makapag-devotion pa rin kayo on your personal level. Thank you. God bless everyone. Kita-kits po tayo bukas. Abangan niyo po ang iba po nating mga updates. Kaya dapat lagi kayong naka-tune in at lagi kayong nakapalo kayo para ma-update po kayo sa mga announcements natin. Thank you. God bless po. Don't forget po ang atin pong Bible Reading Challenge. 31 days po yan. Nasa katlong araw na tayo. Chapter 3 ng Book of Proverbs. Please, read the Bible and meditate on it day and night. God bless everyone. Always remember, God loves you. Bye-bye. Sama niyo po ako sa inyong panalangin at aking buong pamilya at ang ating negosyong sinisimulan. I hope magkita-kita at magtulungan tayo dyan. God bless for our financial wellness. God bless everyone.